gusto mo maging senador, dapat meron ka ng nakaprogramang batas na gusto mong gawin para sa mga Pilipino. Dapat foundation na itinayo. Ha? Hindi na dapat tumakbong senador. Pero may pinaparinggan ka ba? Oo, okay ka. Ha? Yan. Bakit may quiz V? Bakit parang classroom na yan? Dapat daw yan, it's classroom, hindi na it's showtime. Uy, totoo ba na si Mayor Alcalana ng Lucena City at si Catherine Bernardo, ito nga, marami rin nagagalit sa atin ng Katniel at Katden. Bakit daw sinasama pa, dinadami pa. Gagamitin ni Mayor Alcalá sa kanyang kandidatura. Si Catherine, di ba? Ako feeling ko, yes, kami na ni Paolo. Yes, kami na ni Kim Chiu. Ano? Ha? Ganyan ang boses ni Paolo, te? Ano ba kang bakla naman? Hello mga ka-update, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito si Tita Jen. At ito naman po si Papa O, si OGBS. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Pink naman tayo. O, syempre, no? Hindi, andito po kami ngayon sa Iloilo City. Yeah! Kung saan ito yung na-miss namin dahil yung unang tapak namin dito ni Mama Loy sa entablado ay nung nagka-campaign kami para sa presidential election para nga kay Ma'am Leni Robredo. Yes! Oo, at ang nakakatuwa, Loy, no? Talagang ganun pa rin kainit ang pagtanggap sa team ni Ma'am Leni. Yes! Oo, lalo na syempre sa kumakandidato na pambato ni Ma'am Leni at ni Senator Risa Ontiveros. O si Senator Bam Aquino at si Senator Kiko Pangilinan. Yes! Ng pagtanggap ko at literal na init ha. Kasi napakainit ng Coliseum pero hindi nag-aalisa ng mga tao. Tama, kahit tagaktak ang pawis. Oo, grabe yung mga hiyawan. Ayan diba? May pailaw pa. Oo, ganda, no? Diyos ko, ayun nga, na-viral yan eh. Oo. Diba? Nabuhay na naman, Nay, diba? Oo. Nabuhay na naman ang mga volunteers. Ang mga volunteers, diba? Na siya rin mga nanguna noong kampanya noong 2022, diba? Correct, oo. Ayan, at syempre, alam na alam nila yung mga batas na ginawa ni Senator Kiko at ni Pam. Yes. At syempre, edukasyon, libreng kolehiyo na, all out na libre pa mula kay Senator Pam Aquino. Yes, at saka yung siguradong trabaho, diba? Oo, tapos yung pag-ayuda naman ang kay Senator Kiko para sa mga magsasaka, sa mga nasa sektor ng agrikultura. Yun. Para magkaroon tayo ng mababang presyo ng pagkain. Kami naman ni Mama Loy ay naniniwala dyan sa pinaglalaban nila. Kaya kami ay voluntaryo na sumuko sa mga... Nay! Ayan na nga, nakakaloka na nahilo kasi sumuko. Siyempre, tayo ay nandito, libre po kami. Yes. Oo, para ipakita ang suporta sa alam namin na mga senador na magtatrabaho talaga. Yes, nakaisa tayo sa mga volunteers kasi volunteers din tayo, Nay. Dati pa, naka 25 stages nga kami kay Ma'am Leni. Yes. Oo, yung sinasabi ng iba, no? Natalo naman ang pambating eh. Okay. Ang bilis akong kausap sa mga ganyan. Pero kita mo naman, buhay, di ba? Yung spirit ng ating mga adhikain ng mga panahon na yon hanggang ngayon, yun pa rin naman po. Walang nagbabago. Correct. Diba? Siyempre, isiningit na rin natin dyan, si Commissioner Heidi Mendoza. Yes! Diba? Para tumatakbo rin bilang senador. At syempre si Luke Espiritu, matapang na lawyer. Anyway, alam naman natin na choice namin yon, may sarili rin kayong choice, diba? Pero binibigyan lang din namin kayo ng chance na makilala sila at ng idea kung gaano ka-rugdog yung pagmamahal nila sa taong bayan, sa mga Pilipino. Yes, ni Senator Kiko at kung gaano sila na kaseryoso sa kanilang trabaho at commitment, di ba, bilang mga senador dati. At
nang ngayon na ito matakbo ulit, sana ibalik natin sa Senado, di ba? Oo, hindi yung syempre, lagi ko nga sinasabi, di ba? Gusto mo maging senador, dapat meron ka ng nakaprogramang batas na gusto mong gawin para sa mga Pilipino. Hindi yung hihintayin mo muna na manalo ka, saka ka makakaisip o mag-iisip ng batas. Di ba? Syempre, paano magkaka-idea yung mga tao? Paano namin ito iboboto? Wala naman palang plano. Ang plano pa niya, saka na pag nanalo. Tayo, may pinaparinggan ka ba? Oo, okay ka. Hindi, yung mga walang plano. Doon ako nagpapanig sa mga walang plano. Tumatakbo pero walang plataforma. Puro na lang pagtulong, ganyan. Gusto ko lang makatulong. Gusto ko buong Pilipinas matalungan. Ganyan. Yung pagbibigay kasiyahan, ganyan. Dapat foundation na itinayo. Hindi na dapat tumakbong senador. So ano ba yan na in general yan? In general. In general. Oo, di ba? Pag gusto mong tumulong lang sa kapwa at secondary lang ang paggawa ng batas, foundation ang dapat itayo. Yeah. Wala namang pipigil sa inyo. Dahil kahit naman kami, meron kaming foundation. Oo. Meron ako N42, N43. Iba yun na! Ibang foundation yun foundation din sa PES. Hindi. Meron kaming foundation, alam niyo yan. Yes. Yung Kasuso Foundation. Nasa March 30, gaganapin ang ating quarterly Christmas party. Yan lang naman yung foundation. Tsaka yung isa pa, yung Dugong Alay, Dugtong Buhay. Na nagbibigay po ng libreng dugo as in wala po kayong babayaran. So, yun yung aming mga foundation. Hindi naman namin kailangan tumakbo. Pero tumutulong kami. Di ba? Kaya kung sinasabi ng iba, puro kayo dakdak, hindi kayo tumutulong. Ayan po, tumutulong po kami. Hindi man laging every episode na lang ilagi namin babanggitin ng Kasuso Foundation para doon sa mga breast cancer patients at para doon sa mga nangangailangan ng dugo sa Dugong Alay, Dugtong Buhay, di ba? At saka na isa rin sa rason ba't natin piniflex yung ating mga nais na iboto. Kasi yung iba na hindi ba alam na tumatakbo sila. So baka pag nalaman po nyo, baka makonsidera ninyo, masuri po ninyo kung ayon sa panlasa nyo yung kanilang mga nagawa bilang senador dati at gusto nyo ibalik ulit, di ba? Yun naman po, hindi naman po namin pinipilit po sa inyo. Nasa inyo naman yan. Meron din kayo sariling choice. Naku, magagalit na naman yung iba dyan. Bakit? Sabihin, bakit tayo ngayon nagpapolitik? Showbiz tayo, di ba? Hayaan yun nga. Di ba? I'm sure kayo rin iba. Gusto nyo naririnig yung mga opinion namin tungkol sa mga bagay-bagay. Parang si Vice Ganda yan, hindi ba? O yung sa Comelec, di ba? Naging malaking issue yan. Itinuro pa yung bata dun sa Comelec. Ganun lang din yun. Ngayon, magagalit ba kayo sa It's Showtime kung meron silang bakit may quiz V? Bakit parang classroom na yan? Dapat daw yan, it's classroom, hindi na it's Showtime. Di ba? Yung, syempre, pabor naman yun sa ating lahat, hindi ba? Yung mga matatanda, yung pala ang mga letra o yun pala yung mga words doon sa Panatang Makabayan. Tapos, ang DPWH pala, hindi naman pala UPWH. Di ba? Yung mga ganon. Di ba? Kahit tayo natututo dyan. Alam mo, we really cannot please everybody. So, please. Hayaan nyo na. Kasi ganun lang din yun, di ba? Ngayon, kung medyo yung iba, nababado yan, bakit yun ang ginagawa ng It's Showtime? Ang ginagawa ng school yung It's Showtime? Ganito lang kasimple yan. Pag ayaw nyo, lipat kayo. Ayun. Ilipat nyo yung TV. Di ba? Mula sa salas, ilagay nyo sa ibabaw ng ref. Ilipat yung TV. Channel! Ililipat hindi yung buong TV. Sorry. So, yun na nga. Sana naman tayo napunta. Nasa ibabaw na tayo ng ref. Diba? Parang itong camera natin kung saan tayo pumupwesto. Diba? Nakakaloka. Diba? So, anyway, ganun lang talaga. Yes. At saka minsan na hindi na naman maiiwasan, lalo na kung halimbawang usaping bayan, di ba? Ang politika po affects our lives, show business, di ba? So, kaya, may mga artista rin na tumatakbo, di ba? So, kaya napapag-usapan po. Kaya minsan, nasasabi natin yung topic ng politics. Yun nga, iba tinatanong ako. Yun lang ba yung boboto mo, Ochi? Hindi lang po yun. Kasi nasa top 12 naman yung iba. Syempre, dahil since nasa top 12 na sila, nasa top 6 na yung ilan doon sa gusto ko,
syempre ipupush naman natin yung alam natin na nasa top 9, 10, 11, 12. Yeah. Diba? 13, 14, 15. Ito nga si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan na alam namin na magtatrabaho talaga. At syempre, lagi nga nilang sinasabi, parang nag-iisa lang daw na nakikipaglaban sa Senado si Senator Risa Ontiveros. O ito, pag nanalo sila, di ba? O di tatlo na silang makikipaglaban para sa katotohanan at para sa kapakanan ng bayan, di ba? Diba? Kaya huwag na kayong magalit. Oo nga. Sabi ko nga sa inyo, pag hindi nyo gusto ito, edi dilipat kayo. Di ba? Lipat kayo. Doon tayo sa Facebook. Meron din kaming Facebook. Pero sa Facebook. At saka sa Spotify. Meron sa Spotify. Yung makita mga pagmumukha namin at boses lang namin ang gusto nyo marinig. Di ba? Ganun lang kasimple. Pero nakakatuwa dito sa Iloilo. Grabe talaga. Promise. Grabe. May mga pailaw. Talagang yung mararamdaman mo, yung mga estudyante involved na. Yes. Nakakatuwa. Oo, mulat na sila. Sa katotohanan, kailangan na namin ng mga totoong magsaservisyo. And I'm sure sa inyo din, gano'n, di ba? Kayo rin yun ang gusto nyong mangyari. Gusto namin yung totoong makakatulong, hindi inuutulang kami. Hindi yung yung bibigyan lang kami ng pera, bibigyan lang kami ng damit. Hindi ako nagsabi ng jacket, ha? Damit. Kasi mga t-shirt. Yung mga t-shirt, oo. Gano'n, di ba? At saka nakakatuwa na yung kanina, ang dami mga umattend doon na mga beneficiaries ng libre kolehiyo na batas ni Senator Bam Aquino, di ba? Na sila talaga talagang nagdiriwang dahil sa batas na yon. At dahil nga ngayon tumatakbo ulit si Senator Bam, gusto niyang palawigin pa yun, di ba? Mas marami pang mag-benefit at saka mas gumanda pa. May mga amyenda pa siyang gustong gawin doon sa batas na yun, di ba? At i-make sure na may budget para doon sa libre kolehiyo. Kaya naman po sana pagbigyan nyo na, 4 na slot lang yun. Bam, Kiko, Heidi, at Attorney Luke. Yung syempre nasa likod namin, slot din yan. So, ibang slot. Machine ba? Ibang slot. Spelling pala. Letter U pa eh. Ibang slot yun. Anyway, ito na nga. Kaya nga, Diyos ko, alam mo, habang nandito kami, may nagtanong na sa amin, uy, totoo ba na si Mayor Alcala na ng Lucena City at si Catherine Bernardo? Ayun nga lang nakarating sa amin. Oo, na siyempre, ang atin naman, maghihintay pa rin tayo ng konfirmasyon o denial mula sa dalawa. So far, wala pa tayong naririnig. Oo nga. Pero parang coincidence na yan, nung after lumabas yung balitang, yung nagpalit ng Instagram photo si Catherine. Talaga ba? Oo, yung yung parang medyo sexy, yung naka-black siya. Paglabas nung natin? Oo. Ano nakalagay? Meron bang caption? Ano lang na yung picture lang, tsaka yung naglagay nung link nung Amara resort nila. Ito promote yung Amara. Oo, siguro. So, ito nga, marami rin nagagalit sa atin ng Katniel at Katden. Bakit daw sinasama pa, dinadamay pa, ganyan-ganyan. Anong gusto nyo? Inventuhan namin ang love team ng Joshua Garcia at Catherine. Ang may love team si Katniel at si Katden, hindi ba? Hayaan nyo na. Alam mo, ang importante rito sa lahat, kung totoo man na sila na, hindi ba? Hayaan natin masaya sila. At saka iba naman yung personal sa trabaho. Tama. Diba? At saka rin baka kaya nililihim muna nila. Dahil baka nga ayaw nila na isipin ng mga fans na use me in a sentence. Gagamitin ni Mayor Alcala sa kanyang kandidatura. Si Catherine, diba? Ako feeling ko hindi. Parang wala namang kalaban si Mayor. Yung matinding kalaban, wala. Or unopposed yata eh. Or parang masyadong mataas pa rin yung percentage sa survey ni Mayor Alcala. So, hindi para gamitin niya si Catherine. Tama. So, kung mababa sa survey, di pwede nang gamitin ni Mayor si Catherine. Hindi rin naman siguro kasi nga, Diyos ko yung kay Mika Reyes nga dati, di ba? Ayaw niyang pabanggit sa akin. Correct. Feeling ko, parang ang sa amin ay sa amin, ang sa publiko ay sa publiko. Tama. Ganon. Minsan kasi siguro ayaw nilang maano. Naku, pag nalaman naman ng publiko yan, may marami namang komento, baka lalo lang masira. Ha? Oh. Paano yan? Tera na ng publiko? Dahil sa'yo. Ha?
Eh, ano gagawin natin dito? Eh, di ba gusto nga nila latest? O kaya, binibigyan natin ng latest. Pero, di ba sinabi ko naman, hihintayin natin ang confirmation o denial mula sa dalawa. Di tulad ng Kim Paute. Ano? Sila na. Uy! Paano? Gulat ko. Paano nga ulit? Ba't parang gulat na gulat ka? Ikaw nagsabing sila na. Oo, may nagpatotoo pa sa akin. Uy, OG, totoo naman yun. Sila na. Sabi ko, alam mo naman mga fans, di ba? Gusto nila yung hindi lang sa actions nakikita. Gusto rin nila naririnig yung confirmation mula sa dalawa. O, ako naman, ang parang ko dyan, di ba? Meron naman mga times talaga na hindi nagsasabi yung dalawang nagmamahalan ng saloobin nila sa publiko. Nasanay lang talaga yung mga tao o lalo na tayong mga nagbabalita na gusto natin marinig mula sa dalawa. Yes, kami na ni Paolo. Yes, kami na ni Kim Chiu. Ganun. Ha? Ganyan ang boses ni Paolo, te? Ano bakla naman yun? Hindi nga. Paano? Yes, kami na ni Paolo. Ay, ganyan boses ni Kim Chiu? Pwede din. Tapos si Paolo din. Yes, kami na ni Kim. Dapat alam mo. Kim at siya sa'yo na. Ibang kinga. Sana naman napunta yung usapan natin. Oo, nakakaloka. Get well soon, Kuya Kim, ha? Oo, na-aksidente na naman siya. Fourth life na niya ito, ika nga. Anyway, going back to Kim and Paolo. Siguro na kagaya din ibang mga successful ngayon na naisikreto nila dati yung relasyon nila. Tapos pagdating din sa takdang panahon, binigyan tayo ng konfirmasyon, di ba? After so many years, di ba? So, baka ganun lang din na si Kim tsaka si Paolo. Or pati si Mayor at saka si Catherine. Correct. O baka din si Don at saka si Belle. Tingnan natin, di ba? Tsaka hindi naman kami ang magdidikta na dapat mag-ibigan kayo para hindi kami mapahiya. Nasa kanila pa rin yan. Parang si Kim at si Paolo. Oo, at hindi natin nararamdaman o naririnig mula sa kanila ang pag-amin. Pero di ba mababasa mo naman sa kanilang mga kilos na parang actions speak louder than words. Ika nga. Yun nga, ang chika pa sa akin. Ako sila na OG. Sabi ko, kapag parang kilig na kilig ka, Mare, sabi ko gano'n. Sabi niya sa akin, kasi di ba, parang confirmation yan. Kasi minsan din, si Kim Chiu ay siyang dumadalo kay Paolo. Talaga? Oo. Sabi ko, confirm. Parang gano'n, di ba? Yung iba napaplastikan sa akin kasi nga, di ba? Na, wala na akong pakialam sa mga napaplastikan sa akin. Basta, gusto ko yung tambalan nila. Dati mo pa yan sinasabi. Gusto ko na sila yung magkatuluyan. As in sa harap ng altar, te? Pwede rin sa likod. Gusto mo ba? Hindi, gawin natin ang kanaan. Sa likod ng altar. Pari yung nasa likod ng altar natin. Agawan mo pa ng pwesto. Hindi, diba? Pero alam mo, sabi rin naman sa akin ng aking source, parang wala pa sa isip daw ni Paolo yung kasal-kasal. Syempre si Kim, di ba, galing sa 12 years ng relationship kay Sian Lim. Tapos ito naman ngayon si Paolo, di ba? Basta at the end of the day, makikita mo sa mga ngiti ni Kim Chiu yung labis na kaligayahan. Yun ang importante. Happy siya. Oo, ha? Ay, naku, di ba? Ang daming balita, nakakaloka. Ito nga lang, hindi tayo happy dito, no? Dahil alam natin kung gaano niya ipinaglaban para makasama lang ng matagal hanggat kakayanin ang kanyang ama. Oo, yung balita nga ng pagpanaw ng dakilang ama ni Angel Locsin. Oo. Sincere condolences, Angel. Oo, ayan. At syempre, Diyos ko, alam mo, nung nabalitaan nga natin, sabi ko, my God, ito yung pangarap natin, tumagal ang buhay natin, di ba? Abutin tayo. Diyos ko, 98. 98 years old na pumagal. Grabe, sobra-sobrang bonus na talaga yung naibigay ni Lord sa buhay ng kanyang ama. Kahit pa ito ay, alam mo, wala nang paningin. Di ba? Pero nararamdaman ng ama yung pagmamahal ng kanyang mga anak, lalo na ni Angel Locsin.
kahit na siguro na alam natin sobrang lungkot si Angel ngayon, if there's any consolation, syempre yung fulfillment na alam mo na napagsilbihan mo yung father mo, na biro mo, di ba, give up niya yung showbiz career niya para lang ibuhos yung 100% sa pag-aalaga kay daddy. Correct, oo. Ang masaklap lang nito, no, Loy, no, nung, syempre, marami nakikikondol. Pero sa comment section, makikita mo doon o mababasa mo na, ayan, makikita na, magpapakita na si Angel. Kasi daw para pwede raw mapicturean doon sa wake, si Angel. O, kasi nga, ang dami nang nakakamiss kay Angel. Gustong-gusto na siyang makita. This time daw, parang, alam mo yung wish nila na makita man lang si Angel. Kahit sa picture. Although, karamihan doon ay talagang sumasaludo kay Angel bilang isang mabuting anak. Yes. Kaya Angel, ang aming taus-pusong pakikiramay sa iyo at sa 10 ng iyong mga kaanak na nagmamahal sa iyong dakilang ama. Kay Neil Arce din sa manugang naman ni Daddy. Ayan. Yakap na mahigpit po. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po yung aming episode ganito, meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click yan kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po ka sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost ngayon yung aming pong experience dito sa Iloilo. Ayan. Mga behind the scenes po ng ating pong pagtitipon dito. At nais natin na ipasalamatan yung Teos, di ba? Ay, sobra. Oo, na isang yung tawag Teos lang daw ng mga organizer, tumugon agad sila. Talagang sila, yung true-blooded kakampi. Yes. Ay, napakasarap ng kanilang mga handa. Yung pasta, yung root canal, yung buno. Ay, diba? Pasta na pagkain. Ay, sorry. Hindi dentista. Napakasarap ng Teos. Yes, ang Oo, yung pasta nila, yung lasagna. Napakasarap yung kanilang chicken. Yes, pati mga canapes nila, diba? Kung nandito po kayo sa Iloilo City, nako, bisitahin niyo po ang Teos Restaurant. Abay, nagpa-picture nga ako sa kanila. Nandun ako sa loob mismo ng buffet. Oo. Yes. Pinas ko pa yung karatula nila kasi napakasarap. Diba? Ayan. Congratulations at maraming salamat sa inyo pong contribution sa ating pagtitipon. Yes. At syempre, back to Manila. Of course, I'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia sa tapat na po ng ABS-CBN, ground floor po ng Grandia Place. Ayan po, nag-glow kami, di ba, kahit konti ang ilaw, di ba? Diba? Dahil po yan sa mga drips na imported from Switzerland. Thank you, Envy. And of course, Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na ngiti. Yes. Doc JC Solis, dyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat na po ng Christ the King Church. And Doc Jessica D, thank you. Ideal Vision. Yes. Jegs. At sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang Deluxe Massage and Wellness, at ang The Hungry Paws PH. Thank you po. Ayan, syempre pa ang aking panayam pa rin kay Ines Veneracion. Sa kanyang mga isyong pagpaparitoke na sobrahan daw ang retoke sa mukha at yan ay kanyang sinapot. With feelings. Napikon ba siya? Panoorin niyo dyan sa OGDS Inspires. At syempre, may mga nagtatanong, yung mga NCLEX passers, yung mga nurses natin dyan, kung gusto niyo makapag-abroad, lalo na sa New York, kailangan. Yan, ito legit talaga yung ating kumare. Yes! Kasi Maring Rose Santos, ang may-ari ng White House Care. Ayan, i-PM nyo sila dyan para kayo na maghuntahan sa mga requirements. Yes. Okay? Ayan. Dahil ang dami na nilang natulungan dyan. Yes. Diyan pa tumira, pati pamilya. Yung mga kakilala talaga natin na nakapasa din dyan. Kaya talaga pong masa-certify natin legit talaga ang White House Care. Correct. At syempre pa, maraming salamat sa MGS. Ayan, MGS yung doylap na napakaganda
nang ginagano lang ng daliri. Yun nasa office nyo. Napakaganda niyan. Ang ganda mo. Mga etchos. Yan, magpaano kayo niyan para safe ang inyong mga main door. Ang ganda nun. Parang paparinig sa MGS Philippines. Hindi nagkaganda na ako. Marami na nga artista nag-ano nun. Oo, pati yung kulang. Yung kulang. Ay, ang sarap nun. Ng tubig, di ba? Oo, manamis-namis. At napamahal pa ako dun sa nauna kong binili. Di ba? Nung ginanon yung tubig, ang linaw. Di ba? Lumabo yung isa dahil yan sa kulang. Ay, sarap ng Ang sarap ng tubig, hindi ba? Nilalanggaman tubig ng kulang. Nakikiigib nga lang kami sa kanila. Nakakaloka. Yung iniigib niya, pinanliligo. Pinangkukula. Ayan, kulang. Ayan. At syempre pa, maraming salamat sa Headway Vera Salon. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Odi Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po rin makakalimot, ha? Salamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Jill Hernandez, thank you so much for taking care of us. Ay, naku, ang ganda-ganda natin dito. Baka may magtanong na naman, ha? Akala nila, binugahan tayo ng ilaw. Hindi po kami binugahan ng ilaw. Ayan po yung ilaw. Nakakaloka. Ayan na kami, Yan yung setup namin dito, Diba? Diba? Ilaw sa dalawang cellphone. Ang hirap pa kami. Yes! Sa housekeeping. Ganyan ka-powerful ang NB. Nag-glow tayo sa kakaunting ilaw. Diba? Kayo na, diba? Tapos, bigla naman akong dadako dito. Ayan! Nakakaloka, diba? Sabi ko sa inyo,